Halina, Espiritu, sa sinagbuhat sa'yo, kami liwanagan mo. Ama ng maralita, dulot mo'y pagpapala, upang kami magkusa, kaibigat patnubay, sa amin mananahan, ang tamis ng iyong buhay, ginhawang ninanais, lilim namin sa init, kapiling bawat saglit, lubhang banal na ilaw, kami iyong silayan, ngayon at araw-araw, kapag di ka nanahan, ay walang kaganapan, ang buhay namit dangal, marumi palinisin, lantay panariwain, sakit nami gamutin, kami gawing matapat, sa pag-ibig mag-alab, lagi sa tamang landas, tugunin aming luhog, kami bigyang malugod, ng iyong pitong kaloob, gantimpala'y ibigay, sa hantungan ng buhay, ligayang walang hanggan. Espiritong aming tanglaw, kami iyong liwanagan, sa ningas ng pagmamahal. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinit ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kaniyang mga kamay at ang kaniyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos, sila'y hiningahan niya at sinabi,
Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga, at hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang hapon po, tanghali sa inyong lahat. Atin pong purihin at dakilain ang ating pong Jesus Nazareno. Bago umakyat sa langit si Jesus, pagkatapos nang siya'y mabuhay mula sa kamatayan, 40 araw, noong 1 linggo, ipinagdiwang natin ang kaniyang maluwalhating pag-akyat sa langit. Bago pa man ito mangyari, siya ay napakita sa mga alagad. At sa kaniyang pagpapakita, mayroon siyang ipinangakong ipadadala na siyang magiging sandigan at sandalan ng kanilang pakikibaka sa kanilang buhay pagsunod sa Diyos. 50 araw mula noon, ngayon po, 50 araw, Penta, 5, Pentecost, 50th day. Ang Pentecost kung saan ipinadala ni Jesus ang banal na Espiritu na siyang naging gabay ng mga alagad. At ang Pentecostes din po ang simula at pagsilang ng simbahan. Ako ay simbahan, kayong lahat ay simbahan, tayong lahat ay simbahan, kaya birthday natin ngayon. Para hindi kayo masaya. Pakibati po mga katabi ninyo, happy birthday! Birthday natin ngayon. Birthday ng simbahan. Ito ang araw na unang ipinadala ni Jesus ang pangakong Espiritu Santo. Ang Espiritu Santong nagbigay sa kanila ng lakas, ang Espiritu Santong nagbigay sa kanila ng paninindigang ipahayag at ibahagi ang magandang balita ng Panginoon. Kaya kung wala kayong espiritu ngayon, hindi ko alam kung anong espiritu iyon. Sapagkat napakinggan natin sa Ebanghelyo, hiningahan sila ni Jesus at ibinigay, sumainyo ang Espiritu Santo, nangangahalugan lahat ng mga taong humihinga ay hininga ng Diyos. Amen? Kaya po walang mabahong hininga. Dahil ang hininga ko, hininga ninyo, ay hininga ng Diyos. Galing sa Diyos. Amen? Kaya walang bad breath, good breath, holy breath, ruwa, hininga ng Diyos. Kaya ang bawat bagay na ating sasabihin, bawat bagay na ating ibabalita, bawat bagay na ating ilalabas sa ating bibig ay dapat may inspirasyon ng Diyos. Ang inspirasyon ng Espiritong nagpapalakas sa lahat ng Kristiyanong sumusunod sa Kaniya. Kaya ko po titingnan ninyo ang ating Ebanghelyo. 4 agad na regalo ang ibinigay ng Diyos sa kanila. Una, what is the antidote of fear? Natatakot sila. Kaya ano ang ibinigay ni Jesus sa kanila? Courage, katapangan. Kaya nang natanggap nila ang Espiritu Santo, napakatapang nilang ipahayag si Jesus saan mang lugar, saan mang dako, ang kapangyarihan at himalang ginawa ni Jesus sa kanila. Ikalawang bahagi o ang ikalawang regalong ibinigay ng Espiritu Santo,
Tuwang-tuwa sila nang makita si Jesus. There is joy in Jesus. Mayroong kagalakan sa presensya ni Jesus dahil Espiritu ang nagbibigay nito. Ang ikatlo, kapayapaan, kahinahunan, sumainyo ang kapayapaan. Ang taong palaging payapa ay nabubuhay sa kapayapaan ni Jesus sa pamamagitan ng Espiritu Santo. At ang ikaapat ay ang pagpapatawad o forgiveness. Ang taong palaging nagpapatawad o marunong magpatawad sa kabila ng mga kasalanang ginagawa sa kanya ay patuloy pa ring nagpapatawad. Kaya tayong lahat bilang anak ng Diyos na kinalulugdan ng Espiritu Santo ay kailangang may apat na regalo ngayong linggo. Ano po yung una? Katapangan. Hindi ako matatakot ipakilala si Jesus at ang kaniyang mga himala at ang kaniyang biyaya at gawa sa sinumang hindi naniniwala sa kaniya. Ang ikalawa, kapag ikaw ay nasa Diyos, palagi kang mayroong kagalakan. Kahit nahihirapan sa buhay, kahit mayroong pagtitiis sa buhay, nagagalak pa rin dahil alam nating ang Espiritu ang magbibigay sa atin ng lakas at inspirasyon upang ito ay ating mapagtagumpayan. At ang ikatlo ay kapayapaan. At ang ikaapat ay ang pagpapatawad. Sa takot na ating nararamdaman, tapang ng Espiritu ang ating kalasag. Sa lungkot na kinakaharap, Espiritu ng kagalakan ang tapis nating lahat. Sa magulong mundo, tayo isinilang kapayapaan, kahinahunan ng Espiritu ang siyang taglay. Sa mundong galit ang nangingibabaw, Espiritu ng pagpapatawad sa bawat isa ay dapat umiral. Banal na Espiritu, halika po kayo at baguhin ninyo ang hugis ng mundo. Amen. Pagpalain tayo ng poong may kapal.